Si Alona ay 32 taong gulang at kung may nagsabi sa kanya ilang taon na ang nakalipas na magbabago ang kanyang buhay ng ganito, tiyak na tawa lang ang naging sagot niya noon. Nakatira siya sa isang maliit na bayan sa Laguna, isang tahimik na lugar kung saan ang buhay ay umiikot sa trabaho, bahay, at mga simpleng salu-salo kasama ang pamilya. Kasal na siya kay Oleg ng 6 na taon, at sa panlabas ay tila matatag ang kanilang pagsasama, bagamat medyo paulit-ulit at walang bagong sigla. Si Oleg ay isang matipuno at tahimik na lalaki, palaging nakasuot ng simpleng polo at maong na pantalon na may sapatos na laging malinis kahit pagod sa trabaho. Sa kabilang banda, si Alona ay palaging maayos na nakablusa at palda, medyo may pagka-elegante ngunit hindi sobra, may mga kwintas at hikaw na pinipili ng maingat, isang imahe ng isang ina at asawa na nagmamalasakit sa sarili. Ngunit may lihim na pangulila sa pagbabago. Unang nagbago ang lahat ng dalhin ni Oleg si Max, isang malaki at matipuno na asong German Shepherd, sa kanilang bahay sa Barangay San Isidro. Matagal na niyang gustong magkaroon ng aso, pero si Alona ay nag-aalangan. Oleg, alam mo namang magulo yan, marumi, at ang daming alaga, madalas niyang paalalahanan si Oleg tuwing binabanggit nito ang ideya. Ngunit isang araw, bumalik si Oleg dala ang isang kuting na aso, na may malalaking mata at makapal na balahibo na kulay itim at kayumanggi. Kilalanin mo si Max, ngiti ni Oleg habang inilalapag ang aso sa sahig. Napangiti si Alona, ngunit may halong kaba sa dibdib, alam niyang hindi na siya makakatakas sa bagong bisita. Sa simula, natuwa si Alona sa pagiging masigla ni Max na laging naglalaro at nag-iingay sa bahay. Ngunit hindi niya namalayan ang unti-unting pagbabago kay Oleg. Mula sa pagiging malapit at maalalahanin, naging mailap ito, madalas matulog sa sala kasama si Max, na parang mas mahal niya ang aso kaysa sa kanya. Tuwing mag-uusap sila, palaging si Max ang laman ng usapan, alam mo ba, matalino na si Max. Marunong na siyang sumunod sa utos, madalas sabihin ni Oleg. Isang gabi habang nag-dinner, sinabi ni Oleg na dapat daw ay mas maglaan si Alona ng oras kay Max dahil siya raw ay bahagi ng pamilya. Napailing si Alona at tinawanan ang sinabi, asa lang yan, Oleg. Ngunit tumitig si Oleg ng seryoso, may bahid ng pagkabigo sa mga mata. Nagsimulang mapansin ni Alona na tila may kakaibang tingin si Max sa kanya, isang matalim, halos makataong titig na nagpapakaba sa kanya. At habang lumilipas ang mga araw, lalo pang naging madalas ang mga paghikayat ni Oleg na makipagkaibigan siya sa aso. Subukan mo lang, hindi ka magsisisi, pakiusap ni Oleg na may kakaibang ngiti. Isang gabi, habang nagbabasa sa sala, napansin ni Alona ang titig ni Max mula sa sulok ng kwarto. Parang may lihim na gustong sabihin ang mga matang iyon. Napailing siya sa sarili, bakit ba ako nakikipag-usap sa aso? Hindi naman siya marunong sumagot. Ngunit naramdaman niya ang kakaibang koneksyon, isang init sa dibdib na hindi niya maintindihan. Hindi nagtagal, lumalalim ang misteryo nang maglakad si Max papalapit sa kanya, at si Oleg naman ay nagbukas ng mga salita na para bang may ipinag-uutos na hindi kayang labanan ni Alona. Alona, buksan mo na ang puso mo. Mararamdaman mo rin ang totoo. Ngunit sa gitna ng mga pangyayaring iyon, biglang sumalubong si Max, ang kanyang malamig na hininga ay halos maramdaman niya sa balat, at may isang kakaibang kilabot ang dumaloy sa kanyang katawan. Napalayo siya ng bigla, hindi na alam kung saan siya lulugar sa mga pangyayaring unti-unting lumalapit sa kanya. Ngunit ang pinakamakakalito ay nangisip siyang tumakas. Nagtakbo siya palabas ng bahay na pilit pinipigilan ng malamig na titig ni Max at ng nakakainit na ngiti ni Oleg. Hanggang sa siya ay makatakas pa rin, lumipat sa ibang bayan, nag-umpisang muli, ngunit ang anino ng mga pangyayaring iyon ay patuloy na sumusunod sa kanya, mga hakbang sa gabi, mga matang nagmamasid sa dilim, at mga tanong na walang sagot. At sa kabila ng lahat, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Ano ba talaga ang relasyon ni Oleg at Max sa isang bagay na hindi kayang maipaliwanag ni Alona, at hanggang saan siya dadalhin ng misteryong ito? Sa susunod na kabanata, matutuklasan ni Alona ang isang lihim na magpapabago sa kanyang pananaw. Isang lihim na maaaring magbukas ng pinto sa isang mas madilim at mas mapanganib na mundo. Sa unang pagkakataon matapos ang matinding pagtakas, si Alona ay nasa isang maliit na apartment sa bayan ng Lipa, Batangas. Ang kanyang mga damit ay nakabalot sa isang lumang bag, at ang kanyang mga mata ay pula pa mula sa kakulangan ng tulog.
Nakatayo siya sa harap ng salamin, suot ang isang simpleng puting blouse na bahagyang kumakapit sa kanyang balikat, at maong na shorts na halos tumatago sa init ng gabi. May mga kwintas siya sa tenga at isang manipis na pulsera sa kanang kamay, mga alaala ng dati niyang buhay na unti-unting nawawala. Habang pinagmamasdan niya ang sarili, naramdaman niya ang kakaibang pagngiti sa kanyang labi, parang maihalong takot at pag-asa. Sino ba talaga ako ngayon? Bulong niya sa sarili habang nilalapit ang isang tasa ng tsaa sa kanyang mga labi. Hindi naglaon, may kumatok sa pintuan. Nagulat si Alona at pilit binago ang kanyang ekspresyon para hindi halata ang kaba. Binuksan niya ito ng bahagyo at nakita si Rina, ang kanyang bagong kapitbahay, isang dalagang taga-Batangas na may mahabang buhok na parang alon sa dagat. Nakasuot si Rina ng pulang damit na may maliliit na bulaklak at simpleng sinelas lamang sa paa, parang isang diwata sa isang bayan. Alona, kamusta? Napapansin kong tila may mabigat kang dinadala. Mahinhin ngunit matyagang wika ni Rina habang hawak ang isang maliit na tray na may kape at bibingka. Alam kong hindi madali ang simula sa bagong lugar. Nakangiti si Alona, salamat, Rina. Medyo mahirap nga, lalo na may mga bagay na hindi ko maintindihan. Napatingin siya sa sahig at muling tumingin sa kausap. May mga pagkakataon na parang may sumusubaybay sa akin. Napailing si Rina at nagbiro, baka multo yan ng ex mo, o kaya ng aso mo na ayaw kang pakawalan. Napatawa si Alona pero may kirot sa puso. Kung ganoon lang kasimple, sagot niya. Habang nag-uusap sila, unti-unting lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, hindi maiwasan ni Alona na maramdaman ang bigat sa dibdib, parang may mga matang nakamasid sa bawat kilos niya, lalo na tuwing gabi. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa palengke, naramdaman ni Alona ang malamig na hangin na tila humahaplos sa kanyang balat. Napahinto siya sa gilid ng daan at sa dilim, isang anino ang kumilos sa likod ng mga puno. Napahawak siya sa kanyang puso at nanlaki ang mga mata nang marinig ang mahinang yapak na tila sumusunod sa kanya. Alona, ang bulong sa hangin ay kasing lambot ng hininga ng hangin sa tag-init, ngunit puno ng pangamba. Napalingon siya, ngunit wala siyang makita maliban sa mga naglalakihang puno ng nara. Nang makarating siya sa bahay, mabilis niyang sinara ang pinto at nilock ito. Nakatayo siya sa loob, nanginginig ang mga kamay habang hinahaplos ang kanyang liig, na para bang may nag-iwan ng bakas sa balat niya. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot, ano ba talaga ang nangyayari kay Max at kay Oleg? At ano ang papel ko sa lahat ng ito? Hindi niya alam na sa ibang parte ng bayan, may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim, mata na puno ng lihim, mata na nag-aabang ng tamang sandali para muling sumalubong sa kanya ang kanyang nakaraan. Sa susunod na bahagi, matutuklasan ni Alona ang isang lihim na dokumento na magpapabago sa lahat ng kanyang paniniwala. Isang lihim na magbubukas ng pinto sa isang madilim na kasaysayan ng pamilya ni Oleg at ng misteryosong koneksyon ni Max sa isang sinaunang sumpa. Sa isang umaga na mahangin at may bahagyang ulap sa langit ng bayan ng Lipa, nagising si Alona na may kakaibang pangamba sa dibdib, parang may tinatago ang hangin na hindi pa niya naunawaan. Nakasuot siya ng simpleng dilaw na blouse na may maliliit na bulaklak at maong na pantalon, ang buhok niya ay ikinulong sa isang maluwag na buwan na nagpapakita ng kanyang mahabang liig. Sa tenga niya ay ang pulseras na regalo ni Rina, isang maliit na palamuting gawa sa kawayan na parang nagdadala ng kakaibang init sa kanyang balat. Habang nagkakape sa maliit na kusina ng apartment, napansin niyang may nakalagay sa ibabaw ng lamesa, isang matandang sobre na tila lumang-luma, may nakasulat na pangalan niya gamit ang tinikling na sulat. Napalapit siya at binuksan ang sobre ng may kaunting pangamba. Sa loob, may mga dokumento, lumang larawan ng isang bahay na tila nasa gitna ng gubat, at mga papel na puno ng sulat kamay na parang diary. Ang pangalan sa mga dokumento ay Oleg de la Cruz, ang asawa niya, pero may mga tala tungkol sa isang isom pang nagmumula sa angka ng de la Cruz. Hindi niya maiwasang manginig habang binabasa ang mga salita na puno ng babala at misteryo. Habang tinitigan niya ang isang lumang litrato na nagpapakita ng isang lalaki na parang si Oleg, kasama ang isang malaking aso na tila may kakaibang anyo, may mga matang naglalagablab, halos parang nakakakita ng kaluluwa ng tao. Napasandal si Alona sa pader, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ano ba to? Bakit hindi ko ito nakita dati? Sa pagbukas niya ng pinto ng apartment, naramdaman niyang may malamig na hangin ang pumasok,
at sa gilid ng kanyang paningin, may anino na mabilis na nawala. Napalingon siya ngunit wala ng tao. Baka naman may multo dito, anito sa sarili habang ngumiti ng pilit. Hindi niya alam na sa kabilang sulok ng bayan, si Oleg ay nakatanggap din ng sulat, isang babala mula sa isang matandang albularyo na nagsasabing ang sumpa sa kanilang pamilya ay nagsisimula ng gumising, at hindi ito mapipigilan hanggat hindi natatapos ang isang sinaunang ritual. Samantala, si Max ang aso ay tila nagiging mas malapit kay Alona. Sa kabila ng kanyang takot, unti-unting nararamdaman niya ang init ng aso sa bawat haplos at ang mahahalagang sandali na parang mailihim na gustong ipahiwatig si Max. Sa isang gabi, habang nakaupo siya sa balkonahe, nakita niyang nakatitig si Max sa malayo, tila hinahanap ang isang bagay na hindi niya maintindihan. Parang may gusto siyang sabihin, bulong niya. Ngunit sa dilim, may isang matang nagmamasid kay Alona mula sa likod ng mga puno, isang matang puno ng pangamba at lihim na handang buksan ang pintuan ng nakaraan. Sa susunod na bahagi, susundan natin ang paglalakbay ni Alona upang tuklasin ang mga kwento sa likod ng mga dokumento at ang pagharap niya sa mga nilalang na nagmumula sa mga anino ng kanyang nakaraan. Isang laban na magdadala sa kanya sa gilid ng katotohanan at takot. Sa isang gabi sa bayan ng Lipa, habang ang hangin ay malamig at ang mga bituin ay nagsisimulang magningning sa madilim na langit, si Alona ay nakaupo sa gilid ng kanilang maliit na balkonahe. Suot niya ang isang manipis na itim na dress na bahagyang sumasayaw sa bawat galaw ng hangin, na may mga simpleng hikaw na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang mahabang buhok niya ay maluwag na bumabalot sa kanyang mga balikat, habang ang kanyang mga kamay ay mahina at nanginginig habang hinahaplos ang makapal at malambot na balahibo ni Max na nakaupo sa tabi niya. Sa katahimikan ng gabi, napansin ni Alona ang kakaibang titig ni Max, matinding at tila mailihim na sinusubukang iparating. Ano ba ang tinatanaw mo, Max? Mahinang tanong niya habang pinagmamasdan ang aso. Ngunit ang sagot niya ay ang malamig na simoy ng hangin na dumaan sa kanilang paligid, na parang nagdadala ng hindi mabanggit na babala. Biglang bumukas ang pinto ng kanilang apartment at pumasok si Rina, ang kapitbahay, dala ang isang lamparang naglalabas ng malambot na liwanag. Nakasuot siya ng kulay pulang blouse na may mahahabang manggas at itim na palda, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Alona, may nakita akong kakaiba sa paligid kanina, sabi ni Rina habang inilalakad ang lampara papalapit. Parang may mga anino na gumagalaw sa mga bakuran at narinig ko ang mga yabag na hindi pangkaraniwan. Napatingin si Alona kay Rina, ang puso niya ay biglang bumilis. Hindi lang tayo ang may nararamdaman, sagot niya, habang dahan-dahang iyaakap si Max. May mga bagay na nagmumulto sa atin, mga lihim na kailangang tuklasin. Sa mga sumunod na sandali, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanilang bahay, si Mang Lando, isang albularyo na kilala sa bayan. Suot niya ang lumang barong Tagalog na may mga bahid ng putik at isang sombrero na halos nahulog na sa kanyang ulo. Nakakarinig ako ng mga kwento tungkol sa inyo, mahina ngunit matatag niyang sabi, at ang sumpa ng De La Cruz ay hindi basta-basta. Kailangan ninyong maghanda, dahil may mga nilalang na nagbabantay sa mga sikretong ito. Habang si Alona ay nakikinig, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang balat, at isang malamlam na liwanag ang naglaro sa paligid ni Max. Handa ka na ba, Alona? Ang iyong buhay ay magbabago magpakailanman, wika ni Mang Lando, habang ang mga matang puno ng misteryo ay nakatuon sa kanya. Sa likod ng kanilang usapan, unti-unting lumalapit ang isang anino mula sa dilim, isang nilalang na may mga matang naglalagablab, na parang naglalaman ng apoy ng kasamaan at lihim na pangako. Sa susunod na bahagi, sisimulan ni Alona ang kanyang pakikipagsapalaran sa pagitan ng realidad at misteryo, haharapin ang mga nilalang sa dilim, at lilinangin ang kanyang natatagong lakas upang labanan ang sumpa na bumabalot sa kanyang pamilya at sa aso na tila higit pa sa isang simpleng alaga. Malamig ang simoy ng hangin nang bumukas si Alona ng pinto ng kanilang maliit na apartment sa Lipa. Suot niya ang isang mahabang pulang saya na may palamuti sa gilid, at isang puting blouse na bahagyang bumabalot sa kanyang balikat, na nagpapahiwatig ng isang lihim na kagandahan. Sa kanyang lieg ay nakasabit ang isang simpleng kwintas na gawa sa perlas, na kumikislap sa liwanag ng ilaw. Sa kanyang mga paa ay nakasuot siya ng tsinelas na gawa sa ratan, nagbibigay ng banayad na tunog sa bawat hakbang niya. Sa loob, naghihintay si Max, ang aso na tila may kakaibang karisma.
Nakaupo siya sa gitna ng sala, ang kanyang malalalim na mata ay nakatingin ng diretsyo kay Alona, na parang may gustong sabihin. Nang lumapit siya, marahang nilapitan ni Max ang kanyang kamay, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Alona ang isang kakaibang init na dumaloy mula sa kanyang balat hanggang sa puso. Biglang pumailan lang ang isang malamlam na liwanag mula sa sulok ng kwarto, at sa dilim, may mga aninong gumalaw na parang mga usok na nagkukubli sa mga sulok. Alona, mahina ngunit malinaw na boses ang dumampi sa kanyang pandinig, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita maliban sa mga anino. Napakapit siya kay Max, na parang ang aso ang tanging sandigan niya sa mundong puno ng misteryo. Kinabukasan, dumating si Mang Lando, ang albularyo, dala ang isang lumang kahon na puno ng mga antigong gamit, mga kwintas, mga palamuti, at isang maliit na kahon na may ukit ng mga sinaunang simbolo. Ito ang mga gamit na makakatulong sa inyo upang mapawi ang sumpa, paliwanag niya habang inilalabas ang mga ito. Habang binubuksan ni Alona ang maliit na kahon, napansin niyang may isang lumang anting-anting na gawa sa ginto, na may hugis ng isang aso. Ito ang susi, sabi ni Mang Lando, ang koneksyon ni Max sa inyong pamilya ay higit pa sa isang alagang hayop. Habang tinatanggap ni Alona ang anting-anting, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad, ngunit may kasamang tapang na unti-unting sumisilip sa kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng mga pinto ng kanilang tahanan, may mga matang nagmamasid, mga anino ng nakaraan na handang bumalik upang hamunin ang kapalaran ni Alona at ang misteryo ni Max. Sa susunod na bahagi, sasabak si Alona sa isang ritual na magbubukas ng pinto ng mga lihim, at haharapin niya ang mga nilalang sa dilim na nagtatangkang sirain ang kanyang bagong simula. Sa dapit hapon sa bayan ng Lipa, naglakad si Alona papunta sa isang lumang simbahan na matagal nang iniwan, nasa gilid ng bundok ng Banahaw. Suot niya ang isang simpleng puting blusa na may borda sa kwelyo at isang mahabang palda na bahagyang sumasayaw sa hangin. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng tsinelas na yari sa balat, at sa kanyang lieg ay nakabit ang anting-anting na ginto na ibinigay ni Mang Lando. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumabalot sa kanyang balikat, at ang ilaw ng dapit hapon ay nagbibigay ng malambing na silweta sa kanyang mukha. Sa loob ng simbahan, tahimik at may bahid ng lumang alikabok, naghihintay si Mang Lando kasama si Max. Ang aso ay tahimik na nakaupo sa tabi ng altar, na para bang nagbabantay sa isang sagradong lugar. Nang makita si Alona, tumayo siya ng dahan-dahan, at ang kanyang mga mata ay kumislap sa dilim. Handa ka na ba, Alona? Tanong ni Mang Lando, ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Ang ritual na ito ay magbubukas ng pinto sa nakaraan mo, at haharap ka sa mga nilalang na hindi mo inaasahan. Napikit si Alona, huminga ng malalim at pinilit tanggalin ang kaba. Kailangan kong malaman ang katotohanan, sagot niya ng matatag. Sinimulan ni Mang Lando ang pag-awit ng mga sinaunang dasal habang inilalapit ang mga palaso ng kandila sa paligid ng altar. Sa bawat salita, unti-unting nagliwanag ang mga ukit sa sahig at pader, at ang hangin ay naging malamig na parang may dumadaloy na kakaibang enerhiya. Biglang tumayo si Max at tumakbo papunta sa isang sulok ng simbahan, kung saan lumitaw ang isang anino na hugis aso, ngunit may mga matang naglalagablab ng apoy. Napahinto si Alona at naramdaman ang bigat ng tingin ang nilalang na iyon. Hindi ito basta-basta sumpa, bulong ni Mang Lando. Ito ay isang sinaunang lihim na nag-ugnay sa inyong pamilya, sa kapangyarihan ni Max at sa tadhana mo, Alona. Sa gitna ng ritual, naramdaman ni Alona ang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat, ngunit nang lumingon siya, wala roon maliban sa katahimikan at liwanag ng mga kandila. Ngunit sa labas ng simbahan, may mga matang nagmamasid, mga anino ng nakaraan at mga nilalang sa dilim na naghahanda upang hadlangan ang kanyang paghahanap sa katotohanan. Sa susunod na bahagi, malalaman ni Alona ang tunay na kapangyarihan ni Max at ang kanyang sariling papel sa isang malaking laban na magtatakda ng kinabukasan ng kanilang angkan at ng buong bayan. Sa isang malamlam na gabi sa bayan ng Lipa, si Alona ay nakaupo sa gilid ng maliit na ilog sa tabi ng kanilang apartment. Suot niya ang isang maikling itim na palda at isang pulang blusa na bahagyang bumabalot sa kanyang balikat na may simpleng kwintas na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang kanyang mahabang buhok ay malambing na dumadagundong sa hangin, at ang kanyang mga paa ay nakasuot ng simpleng tsinelas na gawa sa kawayan. Habang pinagmamasdan niya ang tubig na dumadaloy, naramdaman niya ang malamig na haplos ng hangin sa kanyang bala.
May kakaibang katahimikan sa paligid, ngunit ramdam niya ang bigat ng mga matang sumusulyap mula sa dilim. Biglang lumapit si Max, tahimik at maingat. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim, puno ng lihim at tapang. Alona, mahina ngunit matatag na boses ang dumampi sa kanyang pandinig. Lumingon siya at nakita si Oleg sa likod ng mga punong nara, nakasuot ng maong na pantalon at puting polo, ang kanyang mga mata ay naglilihim. Hindi mo pa alam ang buong katotohanan, sabi niya, habang ang ngiti niya ay maihalong pang-akit at panganib. Napangiti si Alona, ngunit maihalong takot at pag-aalinlangan. Ano ba ang gusto mong sabihin, Oleg? Hanggang saan ang lihim na ito? Tanong niya, habang mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Max. Tumayo si Oleg at lumapit sa kanya, ang kanyang mga kamay ay malambing na humawak sa balikat ni Alona. Handa ka na bang malaman ang lahat? Ang sumpa ng ating pamilya, at ang tadhana na nag-ugnay sa atin kay Max, bulong niya, habang ang mga matang naglalagablab ay nakatuon sa kanya. Biglang lumutang ang isang malamlam na liwanag mula sa anting-anting ni Alona, na parang nagpapadala ng mensahe sa dilim na naghihintay sa kanila. Ang hangin ay bumilis, at ang mga anino sa paligid ay unti-unting lumapit, naghahanda sa isang labanan na magpapabago ng lahat. Sa dulo ng gabi, si Alona ay nagpasya, haharapin niya ang sumpa, ang misteryo, at ang kanyang sariling kapalaran. Ngunit hindi niya alam na sa likod ng lahat, may isang lihim na mas malalim at mas madilim na nakatago, isang lihim na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa susunod na bahagi, matutuklasan ni Alona ang tunay na dahilan kung bakit si Max ay hindi basta-basta aso lamang, at ang madilim na puwersa na kumakapit sa kanyang pamilya ay unti-unting bumabalik upang habulin siya. Sa madaling araw sa bayan ng Lipa, nagising si Alona sa isang panaginip na tila totoong-totoo. Nakasuot siya ng isang mahabang puting damit na manipis ang tela, na bahagyang sumasayaw sa hangin habang siya ay naglalakad sa gitna ng isang malawak na gubat na napapaligiran ng mga matatayog na puno ng nara at akasya. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumabalot sa kanyang likuran, at ang kanyang mga paa ay nakalakad ng walang sapin sa lupa, na nag-iiwan ng mga bakas sa basang damo. Sa gitna ng gubat, naramdaman niya ang malamig na halik ng hangin sa kanyang liig at narinig ang mahinang paghinga ng isang nilalang. Sa mga anino ng mga puno, may isang malaking aso na may mga matang naglalagablab, si Max, ngunit iba siya sa panaginip na iyon. Ang kanyang anyo ay mas malaki, mas makapangyarihan, at tila may apoy na naglalagablab mula sa kanyang mga mata. Lumapit si Max kay Alona at sa kanyang bibig ay maihawak na isang maliit na kahon na yari sa kahoy, may ukit na mga sinaunang simbolo. Nang ibigay ni Max ang kahon kay Alona, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na dala nito. Ito ang susi, bulong ng aso sa isang boses na parabang tao, ang lihim na magpapalaya sa ating angkan. Biglang nagliwanag ang gubat at lumitaw si Oleg, nakasuot ng barong Tagalog na may borda ng mga sinaunang simbolo. Hindi mo pa alam ang buong katotohanan, Alona, wika niya, ang sumpa ay hindi lamang sa ating pamilya, kundi sa buong bayan ng Lipa. Kaya't ikaw ang napili, ang tagapagligtas o ang babagsak. Nagising si Alona mula sa panaginip, nanginginig at mailuha sa kanyang mga mata. Sa kanyang mesa, naroon ang maliit na kahon na nakita sa panaginip, tila totoo. Ang kanyang puso ay bumibilis at ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Hindi niya alam na sa likod ng kanyang bintana, may mga matang nagmamasid mula sa kadiliman, mga anino na naghahanda upang hadlangan ang kanyang paglalakbay. Sa susunod na bahagi, haharapin ni Alona ang pinakamalalim na bahagi ng sumpa, at matutuklasan ang tunay na kapangyarihan ni Max, isang kapangyarihang maaaring magligtas o sumira sa lahat ng kanyang minamahal. Sa isang maulang gabi sa bayan ng Lipa, naglalakad si Alona sa madilim na kalye na nililiguan ng maliliit na ilaw mula sa mga poste. Suot niya ang isang itim na damit na may manipis na tali sa balikat, na bahagyang sumasayaw sa hangin at nagpapahiwatig ng kanyang panloob na tensyon. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng simpleng tsinelas, at ang kanyang buhok ay basa ng ulan, nakadikit sa kanyang liig at mukha. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang lumang kahon na natanggap niya mula kay Max sa panaginip, ang susi ng kanilang nagbabagang lihim. Habang naglalakad, naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang, parang may humahabol sa kanya sa dilim. Napahinto siya sa harap ng isang lumang bahay na tila inabandona, na dati ay pag-aari ng kanyang mga ninuno. Ang pinto nito ay bahagyang nakabukas, at mula sa loob ay may mahihinang boses na nagmumura at mga bulong ng mga hindi maunawaan.
Dahan-dahan siyang pumasok, at sa loob ay nakita niya si Oleg, nakatayo sa gitna ng isang bilog na gawa sa mga kandila at mga sinaunang simbolo na nakasulat sa sahig. Sa tabi niya ay si Max, na ngayon ay tila isang dambuhalang nilalang na may ningning ng apoy sa kanyang mga mata. Hindi mo maiiwasan ang kapalaran, Alona, ani Oleg habang lumalapit siya, ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng kakaibang apoy. Ang sumpa ay hindi lamang sumpa, ito ay isang kapangyarihan na kailangang tanggapin. Nilapit ni Alona ang kahon at binuksan ito. Sa loob ay isang maliit na kristal na kumikislap sa dilim, na parang buhay. Biglang lumabas ang isang malamlam na liwanag mula rito, na pumuno sa silid at nagparamdam ng init sa kanilang lahat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alona ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan, isang kapangyarihang matagal nang nakabaon sa kanyang dugo. Ngunit kasabay nito, naramdaman niya ang isang madilim na anino na unti-unting sumasapi sa kanyang isip, na nagbabanta na sirain ang kanyang pagkatao. Handa ka na ba, Alona? Tanong ni Oleg habang nakangiti ng maihalong pang-akit at panganib. Bago siya makasagot, isang malakas na kaluskos ang narinig mula sa labas ng bahay. Biglang sumulpot ang mga anino, mga nilalang na may mga matang naglalagablab, handang sirain ang lahat ng kanyang pinagsisikapan. Napagpasyahan ni Alona na hindi siya mag-iisa sa laban na ito, sa tabi niya si Max, ang aso na higit pa sa alaga, at ang kapangyarihan ng kanilang angkan na unti-unting bumabangon. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang lihim na nananatiling nakatago, isang lihim na maaaring magwasak o magligtas sa lahat ng kanyang minamahal. Sa susunod na kabanata, sasabak si Alona sa isang labanan na magpapabago ng lahat, at matutuklasan kung hanggang saan ang kanyang katapangan at pagmamahal ay kayang dalhin siya sa gilid ng dilim at liwanag. Sa gitna ng unos na bumalot sa bayan ng Lipa, si Alona ay nakatayo sa bubong ng isang lumang gusali. Ang kanyang itim na damit ay kumakapit sa kanyang katawan dahil sa hangin at ulan. Ang kanyang mahabang buhok ay basang-basa, dumadaloy ang mga patak ng tubig sa kanyang liig at balikat, ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng tapang at determinasyon. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang kristal na natagpuan sa lumang kahon, ang puso ng sumpa ng kanilang pamilya. Sa ibaba, naroon si Max na ngayon ay mas matatag at mas makapangyarihan kaysa dati. Ang kanyang mga matang naglalagablab ay nagliliwanag sa dilim ng gabi. Nakatingin siya kay Alona na para bang sinasabi, hindi ka nag-iisa. Biglang lumitaw si Oleg mula sa anino, ang kanyang anyo ay maihalo ng tao at nilalang na parang naglalaman ng kadiliman. Alona, Anya, ang oras ng katotohanan ay dumating na. Kailangang harapin mo ang sumpa, o ito ang sisirain ang lahat. Dumating ang mga anino, mga nilalang na may matang naglalagablab, mga espiritu ng nakaraan na nagbabantay sa madilim na lihim ng kanilang angkan. Lumaban si Alona, gamit ang kapangyarihan ng kristal, at sa tabi niya ay si Max na nagsisilbing kanyang tagapagtanggol. Habang bumabangon ang labanan, unti-unting naibukas ni Alona ang mga lihim ng kanyang pamilya, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at kapangyarihang nagmumula sa isang sumpa na hindi basta-basta mawawala. Sa huling sandali ng labanan, isang malakas na kidlat ang tumama sa gusali, at isang malakas na sigaw ang pumuno sa hangin. Nang bumaba ang alikabok, nag-iisa na lamang si Alona sa bubong, hawak ang kristal na ngayon ay nagliliwanag sa dilim. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may isang lihim na nananatiling nakatago, isang anino ng nakaraan na patuloy na nagmamasid, naghihintay ng tamang panahon upang muling bumalik. At sa isang madilim na sulok ng bayan ng Lipa, isang matang naglalagablab ang kumikislap, isang paalala na ang laban ay hindi pa tapos at ang tunay na sumpa ay kakalabasan pa lamang. Sa susunod na kabanata, susubukan ni Alona na alisin ang anino ng sumpa sa kanyang pamilya, ngunit haharapin niya ang mga kalaban na hindi niya inaasahan at matutuklasan niya na ang tunay na panganib ay nasa loob mismo ng kanyang puso.